itong vision, pag-aaralan natin ito, talagang i-tackle natin. At ito kasi, dami na kasi akong natutunan dito. At the same time, dito ko lang din nakita yung ibig sabihin talaga ng vision. So, merong vision tsaka mission sa business, pero hindi ko alam na grabe pala yung vision. At nakita ko lang nung nagkakot tayo, nagbasa ng Proverbs. Nakita ko lang na, uy, ba't may vision dito? Sabihin, biblical yung vision. So, sa business kasi kailangan mo ng vision sa vision tsaka mission. At nakakot ko lang na, kita ko lang na meron palang verse dito sa Bible. At na-bless ako nung binasa ko. Ganda. Yan. So, makita natin dito sa verse na binasa natin, sa verse 18. Yan. Sabi dito, where there is no vision, the people perish. Ano yung perish? Mamamatay. Diba? So, kung wala ka daw vision, mamamatay tayo or mamamatay ka. Yan. Pwede rin mamatay yung bayan kasi pag wala na ang tao, wala na rin yung bayan. Itong kanyan, baka iban tayo. Siyempre, pagpatay na lahat. Siyempre, yung mga laman, mamamatay na. Tapos, wala nang kwenta ng mundo. Ito ginawa ng Panginoon. Kaya, dito, sabihin ko sa inyo yung ibig sabihin ng V-I-S-I-O-N. Yeah, so, nakita ko lang ito kay Pastor Gil Laureana ba? Yung kapatid ni Pastor ano yung kapatid ni Pastor Ed? Yan, Ed Laureana. Yan. So, makita ko lang sa kanya to, which is maganda. Pero hindi ko pa sure kung ito lang yung sabihin ng VIS or siya lang yung gumawa. Yan. Pero ang lakas ng impact. Yan. So, tutuloy natin na sabi dito sa verse 18 na where there is no vision, the people perish, but he that giveth the law, happy is he. Yan. So, ngayon, ang ibig sabihin ng V ay visualize. Yan. So, visualize. So, ibig sabihin, kailangan mo natin i-visualize muna. So, dapat nakikita natin, una, yung iba, mga architect, mga engineer, nabivisualize nila kung saan nila lalagay or paano nila gagawin yung house or yung design. Pero sa atin, sa team natin, ang nakita ko kasi, kailangan kong i-visualize din na meron kasi mga member natin, mga ka-team natin na mahina, meron time na matagal na pero wala pang ministry. Baptized na siya pero wala pang ministry. Pero meron ibang people din na backsliding in heart, lagi nagsisimba, ganyan. Pero backslide naman, nag-backslide naman siya. Hindi naman siya nag-backslide in parang totally na nag-backslide na wala na sa church. Pero backsliding in heart siya. Kumbaga wala din yung puso niya na laging maglingkod sa Panginoon. And then, may din mga tao, mga young people na bago pa lang nag-aapoy na. Yan. So, like for example, yan, si mga bago, sila Geraldine, sila Joseph, kayo, si IC. Yan. So, nagtuturo ng mga bata. Hindi kagaya ng iba na sobrang tagal na. Sobrang parang nakakalungkot. Kaya, kailangan ko na ma-visualize kung paano yung mangyayari. Hindi pwedeng magsasabi ako ng gagawin nyo. Nyari ito, hindi naman nag-aapoy or walang willingness na maglingkod. Walang willingness na makipag-meeting, ganyan. Walang willingness na makinig sa Panginoon. Wala rin. Kung kahit sabihin ko na ito, tapos siya, kapag hindi magtutugma yung team. Kasi nga, yung iba, babawa, may ganyan. So, kailangan kong dapat pare-parehas. Yung vision ko, kaya nga ngayon, gusto ko sanang yung team natin, talagang mag-disciple tayo. Ganun. Yes, nagtuka tayo, nag-witness tayo, ganyan. Sino na ba yung merong bunga dito? Na nadala? Kaya sa inyo? Wala pa. Yeah, so wala pa. So, ano yung problema? Diba? So, kailangan natin ng mag-visualize kung ano yung nangyari pag di-disciple. So, anong nakikita ko? So, ano dapat yung mangyari para magkaroon na akong bunga?
paano mag-disciple. So yun dapat, magkaroon tayo ng mag-visualize natin kung paano. Like for example ako, kailangan kong mag-adjust, kailangan kong isipin kung paano. So ngayon, gumawa ko ng ganitong meeting para maayos. Para maayos natin yung problema na bakit hindi sila nakapag-disciple, walang bunga, ganyan. Which is, kung bago pa lang kayo, hindi kagaya ng iba na tatagal na, years na, wala pa rin, ganyan. Tapos, nag-isimba, nag-choir na, ganito ganyan, wala pa rin improvement sa Panginoon. Pero makita natin dito yung sinasabi na kailangan natin ng vision, which is yung number 1, dapat i-visualize muna natin. Yan. So ngayon, ang goal ko, laging weekly mag-meeting tayo, depende sa situation, kasi minsan talagang meron time na busy tayo, yan. Meron time na wala tayo, mag-tigatuloy. So kailangan natin na mag-meeting, yun yung nakikita ko. Yan. Kasi namamatay na yung team natin eh. Diba? Hindi kagaya natin ang dami natin, tayo pang pinakamadami. Which is, ganun talaga sa buhay. Merong time na, like for example, gulong. Merong time na nasa taas ka, pero in the future, mababa ka rin. Sa taas ka. But kapag nasa taas ka na, taasan mo pa. Tuloy-tuloy lang, ganyan. Merong time na manghihina ka, pero yung goal pa rin na bumaba. Like for example, parang nasa taas ka na, dito ka lang, bababa ka ng konti. Taas ka, baba. Kumbaga, dapat sa taas, hindi pwede yung maging successful pa. Tapos biglang ang bilis. Ang bilis mong tumaas, tapos ang bilis mo din nadapa. Tapos wala na, bumaba ka na. Pero pag sa atin naman, medyo kumunti tayo. Pero this is the time na kailangan natin na may babaw. Kumbaga, kailangan natin na mag-witness, mag-soul winning, din yung kailangan mag-disciple. Pero yung team natin, ang vision, ang nakita ko kasi, na sabi ko nga sa GC natin yung una. Sabi ko sa sarili ko na ilagay ko na lang sa name ng group natin na mag-focus tayo sa mag-disciple. So, lagi yung, pag nabasa nyo yun, at least kahit pa paano, ma-remind. Yun yung ibig sabihin ko kung bakit ko nilagay yun. Yan. So, we visualize the problem, pero we visualize the need. So, kailangan rin natin ma-visualize, kailangan natin yung kaisipan na maayos. Nangyari sa akin, parang wala akong nakikita. Kaya yung iba, napapansin mo, bakit hindi na naintindihan na wala sila nakikita. Kaya minsan sasabi ko nga kay Joseph, nakikita mo ba ito niya? Ibig sabihin, wala pa doon yung iba, parang ano nakikita? Hindi ka naman Diyos. Yeah, pero kasi pag ikaw may vision ka, grabe, kasi misal pag malapit ka sa Panginoon, ibibigay sa'yo ng madaming vision. Ako may vision ako sa business ko. Ganyan. May vision ako sa business ko. Tapos ngayon, may vision rin ako sa team ko. Kumbaga, balance talaga siya. Meron pa rin, andun pa rin yung puso ko na mag-surrendering, mag-witness, mag-lead sa team natin. Yes, wala akong authority na parang wala akong hindi si Pastor sabi. Pero si Pastor, sinabihan si Sir William, hindi ko naman nakakala na kayo mag-lead. So, si Sir William, sinabihan ako, mabigyan ako authority na mag-lead ng team. Ganun. So, tinik-advantage ko na rin na mag-meeting. Kasi pinupush na ko tayo hindi lamang pa Sir William na mag-invite kayo. Kasi unang dami natin eh. Pero bakit ngayon wala na? Ganun. So, ganun talaga. Pero kailangan natin na mag-disciple sa ngayon. Yeah. And then number 2, letter I, internalize. Yan. So, make it personalized. So, internalize the need. Yan. So, magsulob tayo ng pangailangan sa mga bawat isa. Kumbaga, i-personalize natin. Yan. So, internalize, ibig sabihin, kailangan natin na yung pangailangan ng bawat isa. Ganun. So, ito yung letter I na dapat natin gawin na tingnan natin yung mga pangailangan ng bawat isa. Kasi, yari ako yung leader, so makita ko yung kailangan nyo. Yari ito, kulang sa pag-solving ganyan, kulang pa sa pakikinig sa ng Panginoon. Kailangan mo munang makinig. Kumbaga, yung sa mga baguhan, kailangan mo lang makainin ng milk. So, hindi pwedeng panagad, karne agad. Yan. And then, titignan ko rin yung kailangan nyo talaga.
For example, ako, bibigay ako sa isang tao, hindi pwedeng bibigyan ko to ng, nyari mayaman na, bibigyan ko ng malaki, love gift. Pero yung mahirap, ang konti. Hindi ganun. Kumbaga, kung ano yung kailangan niya, ibibigay ko. Like for example, yung kaya niya, kasi kunyari, sa expose lang sa pagiging mayaman, yung mga mayaman, marami silang pera. But, ang dami nilang expenses. So, pantay lang yun. So, kailangan ng malaking income. So, parang gano'n, magbibigay ako ng ano yung karapat dapat na kailangan nila. Like for example, yung mahirap din, ganyan, kailangan pa rin kasi ng pera eh. So, ipapantay mo siya sa parang expenses. So, gano'n din yung gagawin ko sa inyo. Kung ano yung kailangan nyo, meron, tatanong kayo, kung sino magtanong, kuya, ganito ganyan, sasabihin ko, ganyan. So, sometimes kailangan nyo yung kumbaga magtanong sa akin, ganito ganyan. Like for example, si Geraldine, laging sabi rin, mas nga ka naman gusto ko rin. Ganyan, tapos ano pa yung kailangan gawin, ganito ganyan. Ibig sabihin, alam ko yung kailangan nyo. Ganun. Kaya ako, gusto ko rin na-inspire ako yung Pastor Javier. Kasi yung pastor nila pa ng Hazel, si Pastor Javier kasi, alam niyo kung ilang taon siya nagpastor or pastor na siya. Walaan nyo. May nakaalam. Hindi niya alam. Bali si Pastor Javier, 17 years old pastor na siya. 17. Yan. So kung makita nyo, ang bata. Kaya nakita ko rin advantage talaga pag yung people ko yung grabe. Kaya pag ngayon pa lang, walang pagganahan. 16 ka pa lang, tapos pa na may vision ka na, tapos responsible ka na, tapos alam mo lang ginagawa. Grabe. E di, paano yan? Pag naging 30 ka na, 25 ka na, ang dami mo ng wisdom, ang dami mo ng takwa sa Panginoon. Ngayon, ang parang nasa 39 pa lang siya, 38. Sa daw sa Vietnam, ang dami niya ng mission, ang dami niya na lead, na ituro sa mga leader, ganyan. Kumbaga, may mga preacher na siya. Ngayon, dami ng mga preacher, ang dami ng mga churches, mga mission, pero tago pa rin. Ngayon, ang nangyayari, dahil kilala siya doon, ang dami ng mga Baptist doon, siya yung naglilid, binan siya. Ngayon, iba na siya sa ibang bansa na siya, parang malapit sa tawag dito, yung Afghanistan, malapit doon. Iba na kasi nga, kapag nakilala nila siya, tanggal na siya, kumbaga hindi siya pwede dito, makukulong siya. Ngayon, dahil ang dami niya nang natanim, sabihin, doon yung kapangalan ng Panginoon. Kaya inisip ko, paano pa kaya tayo team na bata pa lang? Kung makita mo, grabe yung advantage natin na meron sa tanong Panginoon, di ba? So, yun yung nakita ko na inspire ako kay Pastor Javier. Tapos ngayon, back to zero siya. Kumbaga, nasa yung mga tinuruan niya, nasa Vietnam, tuloy-tuloy pa rin sila. May mga preacher na siya. Ngayon, may bago siyang vision. At pumunta sa mga churches, nag-preach siya para sumuporta. Yan. And then, ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Tapos, andun pa rin yung mga member yun sa church. Mga member sa Vietnam, yung pastor nila Hazel. Grabe yung iyak nila. Kasi iba yung impact ng ginawa ni Pastor Javier. Kumbaga, kahit tayo, yung pastor natin si Pastor Jonathan, paano pag nag-pastor siya dun sa ibang bansa? Eh si Pastor Jonathan, grabe, iba yung impact sa atin blessing sa atin iba, hindi naman natin kino-converse sa iba, pero parang kapag iba yung nag-preaching niya, miss natin yung preaching niya, iba, diba? Paano pag nangyari? So sabi ko nga, kung si Pastor Jonathan nawala, or hindi naman siya nawala, kumbaga meron siyang mission, grabe, parang nakakalungkot, ganyan. Which is, may bagong binigay sa Panginoon na mission, yan, na bagong open na church, ganyan, nakakalungkot. Kaya ngayon si Pastor Javier, yung mga member na iyakan sila. Noong time na nag-gather sila na malaki, nag-iyakan sila. Nung kinakasama si Mayong Hazel, naiyak siya Kasi iba yung impact ng buhay niya. Kasi nga, grabe, binigyan niya yung buhay niya sa Panginoon at the age of 70. Diba? So tayo, iba talaga kapag bata pa lang tayo, sumusunod na tayo sa Panginoon. Yan. So kailangan natin na eternalize. Yan, internalize. And then dapat personalize din natin para kahit paano makita natin yung bawat isa. Like for example, ako, yung nakita ko sa isang young people, ito niya, yung kailangan niya or yung sitwasyon na, kunyari, ito walang pera, ito meron. Yan. So, anong pakiramdam nung pag nasa ganun akong sitwasyon? So, what if binigyan ko siya ng, si Joseph may family na, tapos may anak na ganyan. Pag binigyan ko ng 500, kasya pa yun.
Ganyan. Ngayon, parang ito personalize natin na what if ako yung na-sitwasyon niya. Ngayon, nakakasya ba sa akin yung 500? Naiintindihan nyo? Kumbaga, i-personalize natin para kahit paano, ma-realize din natin. Kunyari, ako yung nagbigay, tapos ibabalik ko, ako yung sitwasyon niya. Tapos yung 500, kaya ba yun? Yes, masayahan siya, pero tingnan natin kung kaya ba. Kumbaga, okay na ba? Ngayon ganyan. So, kailangan natin na i-personalize. We visualize the need. So, kailangan natin na i-personalize. Make it personalize. Yan. So, then, make it personalize. Pag pinersonalize natin yon, then you hit more. Kapag pinersonalize kasi natin, madami tayong mai-hit na mga manusolving tayo, makapag-solving tayo. Kasi nga, nakikita natin yung pangailangan nila. And for example, yung mga kabataan, kailangan natin ng masolving kasi kailangan ng alam kung saan sila pupunta sa pag namatay sila. Yan. So, kailangan nila ng magtuturo. Ganyan. Kasi nga tayo, kailangan natin naramdaman na parang ako, ligtas ako, tapos yung iba, hindi. Yung nag-open sa akin ng salvation, nag-reach sa akin para maturo yung gospel, may consider sa akin, naligtas ako. So, ganun din gagawin ko. Kasi ako, sana pupunta ako sa impyerno. Pero dahil merong share sa akin, mag-share din ako. And then, number 3, strategize. Yan. So, visualize, internalize, and then, letter S, strategize. So, kailangan natin na mag-strategy. Like for example, may mga gagawin tayong plano, dapat may strategy din. Yeah. So, make a plan. So, sabi nga na kapag wala, hindi mo plinano, talagang mag-fail ka. Ganun. So, kailangan natin i-plano, kunyari tayong team. I-plano natin kung paano yung gagawin natin. Ako, plinano ko na kasi iba yung sabi ng parang sa akin ito iba parang gusto ko lang gawin na mag-meeting ulit tayo ganyan, tapos buhayin ulit natin yung team, tapos parang binigyan ako ng Panginoon na what if yun, focus ka sa discipleship ganun. Tapos parang tapos kailangan kong execute, so kailangan kong i-plano. So kunyari tayo, kailangan natin i-plano yung natin, yung pag-witness natin, anong oras, kailan ba, yan. And then, kasi mahirap kapag wala akong plano. Kunyari ako, itong ginawa ko itong office talagang visualize ko saan banda yung anong kulay yung ilalagay ko, black and white. Yan. So, dahil merong gano'n, merong binigay sa akin ng Panginoon na para kailangan mo na i-plano saan banda yung upuan, saan banda yung aircon, ganyan. Kung bagay pa plano natin. Like for example, ito rin, itong pinano ko, what if merong hindi makapunta? Yan. So, ang ginawa ko, nagplano ako, gumawa ko ng, what if magawa ko ng Facebook group. Doon nila mapanoorin. Itong pinapanood nila, mapapanood nila to sa Facebook group natin, sa private. Yan. So, after natin this meeting, i-upload natin doon. Pwede nyo balikan kung gusto ulit naintindihan yung vision. Yan. So, kailangan natin na i-strategize yung mga plano natin. Yan. Kasi nga, mahalaga ito Kapag wala kasi tayong plano, pag walang plano, lahat fail. If you plan to fail, you are failed to plan. Parang ganun. Parang binaligtad lang. Kasi nga, nag-fail ka sa plano. Ganun. And then, kailangan natin na sa ngayon ang nakikita ko, kailangan natin na mag-focus sa pag-disciple. Kasi nung una, ang dami natin na soul winning, diba? Ang dami natin na soul winning, ganyan. Pero ngayon, kailangan natin mag-disciple. Yan. So, kailangan mag-disciple. And then, number 4, yan. So, letter O. Yan. I-overcome natin. Overcome. Yan. So, expect natin yung obstacles. Kasi nga, merong time na may mga hindi natin mapagtagumpayan yung plano. Yan. So, dahil may mga expect tayong mga mangyayari sa atin, like for example, may negative, yan. Kailangan natin i-overcome, mapagtagumpayan yung pinano natin. Yan. So, dapat nakita natin yung mga mangyayari. Kunyari, may positive, o din ganda. Pero what if may negative? Kunyari, yung pupuntahan mo, meron kang bibisan, tapos wala siya.
dapat napagtagumpayan natin yun. Kasi may na-visualize natin, yari na-visualize ko na kung saan, ngayon kailangan natin i-internalize kung paano ito gagana, ano yung pangailangan, and then i-initiate natin, yung i-strategize natin. Yan. So kailangan natin na makita, i-overcome. Yan. So parang iba yung naikon ko dito. Yan. So i-strategize sa tama. So after pala i-strategize, ay pala yun, no? Lumagtaw tayo. So yung S pala sunod is I, yan, V-I-S, initiate. Na-control, sabi ko nung kanina. Di ba, no? So hindi pa pala overcome. So mamaya balikan na lang natin yun. So yung I is initiate. Yan. So initiate natin yung na-strategize natin, yung strategy na nakita natin. Kumbaga, execute natin. Kung meron tayong strategy na naisip, nyari sa akin, may strategy akong naisip, magawa ko ng Facebook group kasi may mga hindi makapunta. Ngayon, execute ko. Gawa ko na, pag-video ako, tapos i-upload. So, initiate dapat yung mga strategy na nakita natin. Yan. At what you plan, dapat gawin mo. Do it. Kasi nga, kapag nagplano ka lang, kaya nga minsan inisip nila ako kunyari business plan, pero yung iba, kinokonvert nila is execution plan. Kasi nga, kapag nagplano ka nga, pero wala namang execution, bali wala. Diba? May strategy ka nga, pero di mo na-execute, wala rin. So, kailangan natin na initiate para masimulan. Dapat simulan natin. Yan. And then, walang gagawa sa natin, sa plano natin, kung yan yung gagawin. Kasi, hindi gagawin ng iba, tayo din lang yung makakagawa. Kasi nga, minsan parang gusto natin na gawin, pero hindi natin magawa. Parang gusto mo sa iba. Pero in reality, tayo talaga makagawa sa biyahe ng Panginoon. So, dapat nakaplano yung natin, yung mga gagawin natin. Yan. And then, kailangan rin natin matuto. Kasi madami tayong responsibility. Yung i-initiate natin, dapat alam natin kung paano susimulan. Diba, nag-strategize tayo, make a plan, gawa tayo ng plano, so initiate natin. So, dapat masimulan natin. And then, number 4, overcome. Yung sabi ko kanina na i-overcome natin, na dapat i-expect natin yung obstacles. Yan. And then, dapat yung mga sitwasyon na parang nanghihina tayo, parang ayaw natin mag-witness. Dapat mapagtagumpayan natin yun. Meron time na yung Saturday, yun mag-December kami ni Joseph. Sakit ng ulo ko. Parang sakit ng ulo ko tapos ayaw kong pumunta ganyan. Pero meron talaga yung time na manghihina ka. Ganun. Tapos mawala ka ng gana. Ganyan. Pero pag hindi ka kasi pumunta, parang sayang. Sabi ko, kailangan ko itong mapagtagumpayan. Kahit masakit ng ulo ko, naligo ako, ganyan. Sige lang. Tapos nung tumatagal na, kasi diba nanghina tayo, kapag nawala yung panalakas natin kasi lumayo. Pero nung tumatagal, nung nalaligo ka na, tapos nagbalik ka na, tapos pumunta ka na, nagiging excited ulit. Kumbaga nawala yun. Kasi nga si Satan tuso Kumbaga yung gagawin dapat natin nawawala. Yan. So kailangan natin na mapagtagumpayan. Yan. Dahil nga meron tayong tinalo na strategy, ganyan. Tapos kailangan natin ma-overcome yung mga pagsubok. Yan. And then, letter N, yan, necessitate. Sabihin nito, kailangan natin na parang kumbaga dapat itong gagawin natin kailangan. Hindi ka pwedeng bibili ng 4 wheels na pang pakita lang, pang ma-impress. Ganun sa buhay ng Kristiyano. Kung bibili tayo ng 4 wheels, dapat hindi pang impress. Dapat kailangan. Kung bibili tayo ng 4 wheels, dapat may pang sundo. Hindi ang ganda, di ba? Sabihin na kailangan natin and then make it necessary. Yan. If it is necessary, it is important. You cannot leave it if you cannot leave it, therefore it will become your burden. Yan. It will become your burden. Yung burden dapat
makon natin, parang magawa natin yung binibigay na burden sa atin ng Panginoon. Yan, dapat hindi natin pwedeng talikuran yung burden. Kasi nga, kailangan eh. Kailangan. Kasi yung overcome, kailangan natin na ma-overcome. Kasi nga, kailangan yung gagawin natin na vision. Kasi nga, kapag wala kasing vision, tayo mismo mamatay. Naisip ko na yung kapag wala tayong vision, tayo mismo. Kasi sabi na nga sa verse 18 na, where there is no vision, the people perish. So yung inisip ko, pag wala tayong vision, wala akong vision, mamamatay ako. Kasi nga, wala kang vision eh. Parang wala kang plano sa Panginoon eh. Sabi nga ni Pastor, kapag wala kang plano na maglingkod sa Panginoon, sigurado, mauna ka nang mamatay. Kasi wala kang plano eh. So kailangan natin na magplano para sa Panginoon. Ano yung mga plano natin sa buhay natin para sa Panginoon ba? Yan, magkakalis ba tayo? Yan, okay, magpapastor tayo. Dapat may plano. Kasi yan, magpapastor ako. Gusto kong paglawan ng Panginoon, hindi yung buhay ko. Kung ako college, college degree, gusto ko ako sa Panginoon. Yun lang naman eh. Pero pag wala, gusto mo lang magpa-impress, gusto mo lang makita nila na successful ka sa kakayahan mo, wala, papatayin ka ng Panginoon. Kaya, kailangan natin ng vision sa buhay natin. Kahit kayo, kailangan nyo ng vision. Kasi ako, nakita ko yung nangyayari. Dami ko nakita, merong positive tsaka negative. Ano yung nangyari ngayon, yung negative? Ang nakita kong vision na negative sa mga kabataan ay yung mabilis mahulog or sa pag-ibig. Ganun. Ang nakita ko kasi nga may pattern yan. Itong vision natin. Ito yung vision ko na maging faithful yung mga kabataan. And then, maging honest. Kumbaga yung character mag-build. Kasi yung mga disadvantage, yung mga walang character. Kasi yung character, dapat maging honest tayo. Maging totoo. Sabihin yung totoo talaga. And then, may influence siyang Kristiyano. Kasi pag tayo, nakapag-influence tayo ng mabuti, matuduplicate natin yung sarili natin. Kasi nga, na-inspire sila sa atin. Ngayon, na-duplicate mo kasi nga, nakita nila yung ginagawa mo. Na-influensyahan mo sila. So, yun yung vision na nakita ko, dapat maging faithful tayo. And then, yung love, kasi nakita ko may pattern yan. Ano yung mga pattern na nakikita na negative? Sino yung mga hindi parang sumunod sa parang mas magandang process? Yung kumbaga, maganda yung mangyayari sana sa inyo. Mangyayari, magbigay ako ng example. Si Ma'am Rachel at Sir William, di natin alam na boyfriend hindi naman sa boyfriend na girlfriend, meron silang relationship pero tago lang. Nakikita sila sa niya sa college. Sabi naman nila yan na meron silang relationship. Pero dalawa na sila. Ibig sabihin, na-miss nila yung magpapagpusahan nila, yung paalam, yung patient. Then na-miss nila yung parang liligawan na kumbaga yung nakakamiss, parang na-miss out nila yung nasabihin nila kay pastor. Kasi ang dapat kasi step by step. Ganun. Kasi ngayon, nakikita ko na na-inspire but mali. Nakikita nyo. Sino pa? Yan, si Pastor Joseph, saka si Ma'am Deborah. Meron silang relationship, pero sinabi ni Pastor na pag nakita nyo yung dalawa ulit hanggang sa ministry. Ngayon, nag-iwalay sila. Sino pa? Kapatid ni Sir Christopher Buhat, yung teacher ni Joan, mag-teacher niya ata. Kapatid niya, member ng diyan sa Natividad. Yan. So, yung kapatid niya na babae, yung napangasawa niya ngayon, taga-Tayog. Sa Tayog nag-church. Ngayon, nung hinayon yung lalaki. Ngayon, yung babae, gusto niyang ma-invite sa church niya na mag-grow ulit. Ngayon, nag-grow sila, naging close sila. At the same time, doon na nag-build. Pero dalawa na sila ulit. Kumbaga, may relationship na sila, hindi pa sila pupunta kay pastor na ganito, pastor, ganito ganyan. Wala. Sino pa ba yung mga nakikita ko? Madami. Yung iba, confidential. But, merong chance. May chance na binigay ng Panginoon. Chances eh. Di ba madami nga chance eh. Yung nakikita ko sa the future na negative, na-inspire yung mga young people. Na pwede na pala yung relationship, pwede na pala yung parang may relasyon na kahit hindi alam. Kumbaga sabihin nila lang natin
Kasi wala lang masama, kumbaga may relationship na kayo pero hindi mo alam, meron na pala. Ganun. Tapos after that, na-realize ko sa sarili ko na sayang yung sa una pumunta ako kay Pastor, ito yung pinag-pray ko. Samahan niyo po sa pray. Ngayon, kausapin yung Pastor, ito yung pinag-pray niya. Ganito niya. Yun kasi yung process. Tsaka na-miss na nila yung lalaki na niligawan na mag-o short thing. Diba? Nag-guess nila. Kasi nga, may relationship na sila eh. Ngayon, wala pa silang trabaho, nag-aaral pa lang sila. May plano silang dalawa. May plano na agad. Hindi kagaya na may relationship na sila. Or yung hindi kagaya na parang wala pang kaalam-alam. Yung nire-reversin yung lalaki, tapos ligawan, tapos mag-orientate. Andun yung faith, di ba? Pag hindi mo alam kung sagutin ka or hindi. Na-miss nila yun. Tapos yung magpapa-advise ka ka, Pastor, okay ba to? Di ba? Parang ang ganda kasi na yung mga ganun sitwasyon. Ganun. Pero meron namang chance na itatama siya. Kay Pastor Joseph, kay Dibora na itama kasi binigyan sila ng boundary. After that, tapos sila, pwede na. Sana sila, tapos yung Rachel, tapos Sir William, kung makapagtapos sila, maganda yung work. Maganda naman yung ginawa nila sila Sir William na huwag mo tayong magsama. Pero ang nangyayari kasi, ang nakita ko, kapag lagi kayong magkasama, doon nagbibuild. Ganun. Kasi nag-explore ako eh. Kaya tanong ko yung mga okay. So ngayon, nag-visualize ko, kailangan kong i-strategy. Then, initiate ko. And then, kailangan kong i-overcome. Then, i-necessitate ko rin. So, kumbaga, ngayon, alam ko na, nabivisualize ko yung mangyayari. Kailangan ko siyang i-strategy na huwag. Nangyari, may gusto ako sa inyo, tapos may gusto rin. Ngayon, huwag muna kayong magsama lagi. Kumbaga, wait lang, parang sana, nangyari kung siya, gusto ka naman yan, dapat sana hindi niya alam, huwag kang magsabi. Ngayon, may nakita ko niya kay Sir Chris. Sinabi niya sa akin, pero yung babae nakita niya kasi na may gusto, pinag-pray. Ngayon, nalaman niya. Pero wala na din yung patulit. Punta kay Pastor mo. Wala na. Kasi sinabi nga, kailangan kong may strategy na parang huwag magawa. Kumbaga, na dapat layo ako. Kumbaga kung huwag po siyang masyadong kausapin, huwag po siyang masyadong ganito ganyan. Kumbaga, huwag kang maging malapit. Kasi doon nandipin yung relationship. Tapos magalang magkasama ka doon talaga. Tapos hanggang wala na, sabihin na kayo. Tapos magkukumit na kayo dalawa. Tama naman, pero nag-miss nga lang. Nag-miss nga lang yung opportunity na ang ganda sana. Yung process. Ako, parang ganun gagawin ko in the future. Then sana ganun din yung gagawin nyo. Kumbaga, kailangan yung ma-overcome. Yan. And then, kailangan natin na tulungan nyo ako na naharap nyo ba na tuloy-tuloy yung ganung sitwasyon? Nakikita niyo ba yun? Pero, by the way, yung iba kasing tao, yung nag-vision nila, hindi nyo nakikita. Ang Diyos lang kasi nagbibigay ng vision eh. Kung baga yung nakikita ko, hindi yun makikita kasi ang Diyos na nagbibigay sa akin. Ngayon, yung goal ko kasi, kailangan natin na let us break the wrong pattern ng relationship. Kasi may mga pattern na maganda, may pattern din na pangit. Pero meron tayong pattern na susundan. Tingnan natin sila mga Lani, may maganda yung paano na ginawa nila. Ngayon nagiging maganda. Hindi natin alam kung may curse or wala. Yung mga pero ang maganda doon, nagtuloy-tuloy pa rin sila. Naging maganda, naging tamas sa Panginoon, bigyan sila ng chance. Kaya tulungan nyo ako na yung vision ko na tawag dito yung makapag-disciple kayo tapos magkaroon kayo ng bunga. Ganyan. And then, ma-break natin yung wrong pattern na nakikita ko. Ganyan. Bagamat di nyo nakikita, pero i-pray na maintindihan nyo. Ganun. Kasi pagkabataan, ganyan, malapit yan, parang dyan nagsisimula yung love. Ganyan. Ganun. Kaya nga, yun yung nakikita ko na kaya naging pa-meeting. And then, kapag napagtrabayan natin doon, yung normal or yung tama na gawin talaga sa pagiging Kristiyanong ng people. Tapos, nagawa natin yung tama, yung pastor, ganyan, pinag-pray, di pa sinabi, hanggang makapagtapos. Makapagtapos sa Bible School, makapagtapos sa secular, tapos naging magaling trabaho, maayos. Di ang ganda.
harap tayo sa Panginoon na maganda yung process. Kaya sa next naman natin na meeting natin, nasabihin ko rin sa inyo yung vision. So meron tayong vision, but the next meeting natin, sabihin ko yung vision. Yeah, so yung vision ko na kailangan natin na ma-break yung pattern. So yung negative na pattern. Yeah. And then, kasi parang yung goal ko kasi dito, yung goal ko dito na maging fun. Kumbaga tulungan natin yung sarili natin na maging faithful na kabataan. Iba kasi yung impact sa akin, personal ko na testimony. Mahirap i-overcome. Pero pag may vision ka, mapapagtagumpayan mo yun. Kasi may strategy, di ba? At pag mo siya, meron kang vision. Like sabihin na visualize, sabi, and internalize, strategize, initiate, overcome, and then receive type. Yan. So, kailangan natin na magkaroon ng ganun. So, hopefully na kailangan natin na maging ma-implement siyang kabataan. Kahit mahirap. Kasi yung iba, puro negative yung mga nangyayari. So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa tanang Panginoon. Kasi support, meron tayong nakasuporta na verse. So, dito ko lang din ako, parang gusto ko rin na-execute to sa business. Kasi wala pa akong nakikita ko ganun pattern. So, kailangan ko rin i-convert siya as business. Business sa secular. Kasi para sa Panginoon din naman yung ginagawa ko. Kumbaga malalim yung reason. So, yun lang. May mga tanong kayo? May mga tanong kayo or clarification? Ano ba yung parang kailangan karon paano karon ng vision? May mga tanong kayo? Wala. May tanong? So kung walang tanong, pray tayo. So let's pray. Maraming pong salamat sa usapan po namin. Panginoon, vision ng Panginoon. Nawa, nagkaroon po kami Panginoon ng madaming vision Panginoon sa inyo, sa family po namin, sa mga barkada, mga nakakasalamuha po namin Panginoon. Nawa kayo po yung mga po sa amin. At nawa sa inyo po galing lahat na vision na ibibigay niyo po sa amin. At lalo po kami tagagin at maging malakas Panginoon sa pananampalataya. And then we pray Panginoon na maging matagumpay yung aming plano Panginoon para po sa inyo. Itong dalangin sa mata mo sa Panginoon Jesus. Amen. So, balikwan, yung goal kasi natin, makapag-disciple tayo ngayong year, mag-isa tayo. Dapat na multiply natin. Kasi nga, may dinisciple kami ni Joseph at ako, kailangan ko rin kayong parang i-multiply. Kaya hindi ko na rin kasi kaya na isa-isayin kayo na usapin. Kung bago gumawa na ako ng plano na may meeting, tapos meron tayong meeting kada week or every other week. Yan. Titingnan natin yung progress din. Yan yung progress kung ano lang nangyayari. Kasi ewan ko kasi parang iba yung sa akin ng Panginoon. Kumbaga sa akin, kaya dapat may duplicate ko yung ginawa ng Panginoon para sa akin. Na kailangan natin na para sa akin yan. Like for example, yung parang kailangan kong may bunga na ako, yan si Jason, kailangan kong i-duplicate. Kumbaga, kailangan kong magturo ng mga content, ng mga young people na hindi pa, wala pang bunga. Yan. So sa next, mautunan natin yung vision. So may mga may mga question pa kayo kung bakit? Para
parang nahirapan kayong buwa o makapag-invite. Ano yung naging problem? Ano naman? Parang sila lang talaga. May mga pan kayo. May naisip kayong parang walang nangyayari ng progress. Kasi meron akong nakita na pwedeng gawin. Kasi ang ginagawa ko, may mga parang sinatry ako eh. But hindi pa siya totally possible. Siguro sabihin ko ito sa next na meeting natin. Kasi dun i-connect yung missions. So, kung may vision, may mission. So, sasabihin ko na yun once na nakita ko na possible siya. Yung nangyari na ginawa ko sa kay Jason. At try ko yung best ko na ma-explain sa inyo kung paano yung naging progress. So, pwede kong sabihin sa inyo next week, depende kung available kayo. So, kasi gano'n din naman yung sabi ng ng iba eh. Yan eh, paano mag-witness? O basahin mo yung Roman Road, o may pattern. Ano ba effective? So gano'n din, titignan din natin, pag-aralan ko yung pattern kung paano tayo makapag-cycle, which is sa paano lang ito. Pero nakakagis kasi nagbibigay ng pattern. Yung iba, meron time na hindi nangyayari, pero nangyayari. Kung wala kayong question, or clarification, na tayo. Tapos na ang ating vlog for this video. So thank you sa panonood sa mga nasa Facebook group natin. Sana makita nyo kung napag-meeting natin. God bless.